Noong Marso ng 2026, isinara ng Iran ang kipot ng Hormuz. Hinarangan nila ang ikalimang bahagi ng lahat ng langis sa mundo at nagbabala. Sinumang barko na magtatangkang dumaan ay wawasakin. Para sa pamahalaan ng Iran, yon ang sandali para ipakita kung sino talaga ang may kontrol sa gitnang silangan. Pero ang nangyari sa mga sumunod na linggo ay kabaligtaran ng inaasahan ng Iran. Ang Turkiya hindi sumali sa digmaan, walang pinadalang sundalo o nagpaputok ng bala laban sa Iran. At gayon pa man, sa loob lamang ng ilang buwan, naging pinakamalaking nagwagi siya sa pinakamapanirang labanan ng siglo. Samantala, ang Iran na isinara ang Hormuz sa pag-aakalang hawak nila ang mundo sa kanilang mga kamay, nagising na napapaligiran, nakahiwalay at napalitan. Hindi yon samba, patibong yon na ginawa mismo ng Iran. Sa loob ng mga dekada, naging pinakamalakas na barahan ng Iran ang kipot ng Hormuz. Isang daanan ng tubig na 33 kilometro lang ang lapad sa pinakamakitid na bahagi kung saan dumadaan ang ikalimang bahagi ng lahat ng langis na kinokonsumo sa buong mundo. Kuwait, Qatar, United Arab Emirates, Saudi Arabia, lahat ng langis mula sa mga bansang ito ay kailangan dumaan sa nag-iisang puntong ito para makarating sa buong mundo. At ang may kontrol sa puntong ito ay ang Iran. Kapag tumataas ang tensyon, pinaalala ng gobyerno ng Iran sa mundo ang kanilang kakayahan. Isara ang Hormuz. Pahintuin ang ekonomiya ng mundo, isang banta na hindi pwedeng balewalain ng sinuman. Pero noong Pebrero ng 2026, matapos ang magkakaugnay na pag-atake ng Estados Unidos at Israel laban sa teritoryo ng Iran, nagdesisyon ng Iran na matagal na nitong hinihintay. Isinara nila ang kipot at nagbanta na aatakehin ang sinumang barkong dadaan. Naghintay silang sumunod ang mundo. Hindi yumuko ang mundo, pero nagbukas ang Iran ng puwang na hindi na nila kayang isara. Kasabay ng pagsasara ng Hormuz, may isa pang ginawa ang Iran. Nagpakawala ito ng sunod-sunod na mga drone at misil laban sa mga bansa sa Golpo. Kuwait, Qatar, United Arab Emirates, Saudi Arabia, lahat sila ay inatake. Hindi lang ito basta balita sa dyaryo. Totoong may mga alarma, naliwanagan ng langit sa pag-intercept at nag-activate ng emergency system ang mga refinery. At dito, nagsimulang magsara ang bitag. Hindi sa mga bansa sa Gulpo, kundi mismo sa Iran. Ang mga bansa sa Gulpo ay may mga kanluraning sistema ng depensa. Patriot, THAAD. Mahal at sopistikadong teknology ang ginawa para pabagsakin ang mga balistikong misil. Pero ang mga drone ng Iran ay mura lang. Simple lang, dumarating sila ng kuyog-kuyog. Ano yan? At sa tuwing ang Patriot ay nagpapabagsak ng drone na ilang libong dolyar lang ang halaga, gumagamit ito ng misil na milyon-milyon ang presyo. Hindi nagtutugma ang kwenta, alam yan ng Iran. Hindi alam ng Iran na may solusyon na pala sa imposibleng problemang iyon at hindi ito mula sa inaasahan ng lahat. Hindi nag-improvisa ang Turkiya. Handa na ang Turkiya. Habang abala ang mundo sa pagtatalo kung sino ang mananalo sa digmaan, nakakapagsara na ng mga kontrata ang Turkiya. Ang industriya ng depensa ng Turkiya ay ginugol ang mga nakaraang taon na sinusubok sa totoong mga larangan ng labanan, Ukraine, Libya, Syria. Totoong labanan-laban sa totoong kaaway. Ang mga drone na A-15 at ang mga sistemang anti-drone ng Turkiya ay hindi dinevelop sa laboratorio. Pinino ang mga ito sa digmaan. Nang mapansin ng mga bansa sa Gulpo na malaki ang gastos nila sa depensa laban sa murang drone, lubos na naging makatuwiran ang solusyon ng Turkiya. Ang sistemang Quark na ginawa ng Aselsan ay gumagamit ng artificial intelligence para matukoy at sirain ang mga kumpol ng drone sa loob ng ilang segundo. May programmable na munisyon at ang gasto sa operasyon ay maliit na bahagi lang kumpara sa singil na mga sistemang kanluranin. Nilagdan na ng Saudi Arabia at Qatar ang kontrata at pareho silang kumuha ng mga sandatang laser mula sa Turkiya. Mga sistemang gamit ang nakatutok na enerhiya na basta sinusunog ang mga Iranianong drone gamit ang sinag ng ilaw sa mas murang halaga kumpara sa isang misil.
Samantala, ang mga Emirado Arabes ay lumampas pa. Hindi lang nila gustong ipagtanggol ang kanilang sarili, gusto rin nilang umatake. Noong Mayo 2026, pumirma sila ng kasunduan sa kumpanyang Turko na Baykar para lagyan ng precision bomb ang mga drone na A-15 sa kanilang inventaryo. Layunin nito na sirain ang mga target ng Iran mula daan-daang kilometro nang hindi naabot ng depensa ng kalaban. Ang buong Golpo ay muling nag-aarmas at lahat ay nakatingin sa isang direksyon, ang Turkiya. At madaling intindihin kung bakit. Ang mga sistemang Turko ay mabilis maghatid, gumagana sa totoong labanan at wala itong pila ng paghihintay na inaabot ng ilang taon. Isang bagay na di kayang sabihin ng mga kanluraning tagapagtustos. Pero heto ang hindi napansin ng karamihan, nilutas lang ng Turkiya ang kalahati ng problema. Ang kabilang kalahati na mas mahalaga ay nalulutas sa disyerto ng Iraq. Dumating ang pangalawang dagok. Hindi inasahan ng Iran na ang pagsasara ng Hormuz ay hindi magpaparalisa sa Golpo magpakailanman. Mapapabilis nito ang bagay na kinatatakutan ng pamahalaan ng Iran, ang paggawa ng permanenteng alternatibong ruta. Matagal nang umiiral sa papel ang proyektong pangkaunlaran ng Iraq. Isang riles at lansangan na mula 1,000 hanggang 1,200 kilometro ang haba mag-uugnay sa daungan ng Fao sa Basra hanggang hangganan ng Turkey sa Hilaga. Mula ron, gamit ang sistemang lohistika ng Turkey, diretso sa Mediterranean at Europa. Dahil sa pagsasara ng Hormuz, ang proyektong ito ay naging pambansang pangangailangan, hindi lang magandang ideya. Ang Qatar at United Arab Emirates ay naglagay ng pondo. Ang paunang yugto ay binuksan na. Sa unang pagkakataon sa mga dekada, nagsimulang makarating sa mundo ang langis mula Golpo nang hindi dumadaan sa kipot ng Hormuz. 10 araw na mas mabilis kaysa sa Suez Canal. Walang mga sona ng bigmaan. Walang pananakot mula sa Iran. Ang Iran ay gumugol ng mga dekada sa pagtatayo ng kapangyarihan gamit ang kanilang geographical na kalamangan at sa loob lamang ng ilang buwan, winasak nila ang kalamangan na iyon gamit ang sarili nilang mga kamay. Ginamit ng Iran ang Hormuz bilang sandata. Pero sa paggamit nito, napaniwala nila ang mundo na sobra silang umaasa sa iisang mahina at madaling tamaang punto. Sa pag-atake sa Golpo gamit ang murang mga drone, napilitan ang mga bansang ito na maghanap ng mas epektibong mga sistema ng depensa na hindi gaanong umaasa sa kanluran. At sa paghiwalay sa rehiyon sa usaping ekonomiya, pinabilis nito ang paggawa ng rutang panlupa na ginagawang wala ng saysay ang Hormuz. Bawat kilos ng Iran ay lumika ng eksaktong dahilan para sa susunod na hakbang ng tugon ng Turkey. Hindi ang Turkey ang kumalibot sa Iran. Ang Iran ay nagkulong sa sarili at sinakop ng Turkey ang bawat puwang na iniwan ng Iran. Ilang dekada nang nagbabanta ang Iran na isara ang Hormuz. Parang ito ang kanilang ultimong sandata. Nang ginamit nila ito, bumilis ang paggawa ng kalsadang magpapawalang saysay sa Hormuz. Naging libreng propaganda para sa Turkey ang pinakamalakas na sandata ng Iran. Ganito na ang sitwasyon na yon. Ang mga bansa sa Golpo ay may mga kontrata sa depensa kasama ang Turkey na tatagal ng mga dekada. Hindi madaling mawala ang mga rutang pangkalakalan. Lumilika ng pangmatagalang pagdepende ang mga sistema ng armas. Isipin mo ang kahulugan nito pagkalipas ng 20 taon. Bawat kontratang depensa ngayon ay estratehikong ugnayang umaabot lampas sa mga gobyerno, henerasyon at mga krisis. Hindi lang armas ng Turkiya ang binibili ng Golpo. Pinipili rin nila kung kaninong panig sila sasama sa mga susunod na dekada. Ang kapital na dati ay umiikot sa gitnang silangan ay lumilipat na ngayon sa Turkiya. Unti-unting nababawasan ang regional na impluwensya ng Iran na naipon sa mga taon, kabilang ang mga milisya, kaalyado at kakayahang mag-pressure. Nagising ang Iran sa mundong na neutralisa na ang pinakamalaking panggigipit nila. Nag-armas ang mga kapitbahay nila laban sa kanila. Isang makapangyarihang bansang bihirang mabanggit sa estratehikong pagsusuri ng rehiyon ang tahimik na pumalit sa pwesto ng Iran. Mas masama pa para sa Iran. Hindi ito dahil sa puwersa kundi sa tiyaga. Ngayon, hindi na tanong kung nawala ang impluwensya ng Iran. Ang tanong ay kung may chance pa silang makabawi. Ang totoo, isinara ng Iran ang isang kipot at binituan ng isang buong kontinente. At ikaw, ano sa tingin mo?
May mga alas pa ba ang Iran sa bagong realidad na ito? O hindi na talaga ito mababago? Iwanan ng iyong opinyon sa mga komento. Kung naging malinaw ito sa iyo, ibahagi sa kakilala mong interesado sa geopolitika. Kung di ka pa subscribe, na yon ang tamang oras. Hanggang sa muli.